Hi ma'am, good morning. Ma'am, Morning. yung po nire-raise ninyo about kay Mayor Alice Go, ano po yung banta nun or dangers nun if mapatunayan nga natin na Chinese siya and parang isang allegation is tinanim siya sa Pilipinas? Kung mapatunayan namin na ganyan ang sitwasyon ni Mayor Alice, kumbaga level up yon sa mga nakakaalarma ng mga kaso, halimbawa dun sa mga naunang raid ng Pogo Hub, na yung mga Chinese na nagtatrabaho doon ay may hawak na mga Pilipinong ID at dokumento mula SSS to BIR to PhilHealth IDs. Tapos level up din yan kung sakali sa mga kaso, halimbawa ng mga Chinong na-apprehend ng ating embassy sa Bangkok. Mga Chino, pero may hawak na Philippine passports at Philippine birth certificates. Level up yon sa mga kaso ng mga dayuhan dito man sa Pilipinas o sa ibang bansa na nakakapakinabang sa mga karapatan at benepisyo, social protections na dapat ay para sa Pilipino o di kaya ay under false pretenses bilang mga di umanong Pilipino gumagawa ng mga krimen o illegal na activities dito o sa ibang bansa gamit yung mga sagrado nating dokumento ng identification at miyembro sa iba't ibang institusyon bilang mga Pilipino. Kasi kung mapatunayan na yan din ang naging ruta ni Mayor Alice, wow! So hindi lamang binabastos yung integrity ng ating mga institusyon na nag-i-issue nitong mga dokumento ng identification, mapapatunayan kung sakali na ginamit na ito upang magkaroon ng foothold. Una sa local economy natin dito sa Pilipinas o kahit dyan sa Bamban sa pamamagitan ng ganitong mga kung sakali fraudulently held Filipino identification documents na kapag bukas ng isang napakalaking Pogo Hub dyan sa Bamban, halos 8 hectares ang laki, 36 buildings ang nakatayo at may mga kapansin-pansin, mga pambihirang mga features na buildings at nakapag-file pa ng Certificate of Candidacy, nakatakbo at nanalo bilang isang Pilipino, bilang isang local government official. So, kung mapatunayan namin na ganyan ang sitwasyon, ang bigat talaga ng implikasyon. And last but not the least, kung mapatunayan pa yung mga iniimbestiga ngayon ng iba't ibang intel agencies ng ating gobyerno, yung anggulong may surveillance at mayroong hacking activities dyan sa Pogo Hub sa Bamban, maitatanong, yan ba ay isang matagal nang ipinlano at inilatag na plano gamit ang di umanong kunwaring Filipino identity ni Mayor Alice para magkaroon ng isang foothold pati sa ating political at lumalabas national security sector. 2020 noon, no, tumayo po kayong representante ng Hongsheng Gaming Technology Incorporated. In fact, kayo nga po, gaya ng naipakita ng ating mga dokumento, kayo po yung nag-apply para sa LONO, Letter of No Objection, mula sa Sangguniang Bayan nung hindi pa kayo mayor. So, first of all, ano po yung official position ninyo dati sa Hongsheng? Your Honor, wala po akong any position po sa Hongsheng po. So, in what capacity po kayo nag-apply ng Letter of No Objection sa Sanggunian? Your Honor, tinulungan ko po si Hongsheng po bilang ako po yung incorporator po ng Baofu po. Okay, so bilang incorporator ng Baofu, kayo humingi ng lono para sa Hongsheng. Dahil kahit noon, ano bang relasyon ng Hongsheng at ng Baofu? Your Honor, pinakilala ko po sila sa previous administration po. Ang relationship po nila ay lessor and lessee po. Supposedly po. Lessor at lessee ng lupa. Magre-rent po dapat si Hongsheng po kay Baofu po. So,
nung panahong iyon, ang Baofu na ang may-ari ng lupa at ipinakilala nyo sila para makapag-lease ang Hongsheng sa Baofu. Ang pag-aari, Your Honor, ang pag-aari po ng lupa ever since po si Baofu po. Ever since ang Baofu ang may-ari. Paano na nakuha o nabili o napagmay-arian ng Baofu ang lupang iyon? Ang Baofu ba ay Filipino company? Opo, ang Baofu po, isa po akong incorporator po ng Baofu po. So paano naging pagmamay-ari ng Baofu yung lupa? Nag-joint venture po kami ni Baofu po, Your Honor. Sinong nag-joint venture? Ang Baofu at kayo? Sino yung kayo? Ako po, tsaka yung mga Chinese po na investor po na nasa Baofu po. Sinong mga Chinese investors yon? Sila ba yung Hongsheng? Hindi po, Your Honor. Sino po yung mga Chinese investors na iyon? Ang Chinese investor po ng Baofu po, Your Honor, si Xi Xingyang. Sino po sila? Sino si Xi Xingyang? Siya po yung isa rin po siya incorporator din po ng Baofu po. At siya po ay Chino o Filipino? Chino po. So ano po yung percentage ng Filipino at percentage ng Chino dun sa Baofu? Kasi sabi nyo ang Baofu ay Pilipinong kumpanya. Apa, 60% po Filipino-owned po. Sino-sino yung nagre-represent nung 60% na Filipino na Ako iyon? po. Kayo lamang mag-isa, 60% Apo. ownership. And then 40% sina Xi Xingyang at Apo. iba pa. Ngayon, sabi niyo po sa isang media interview na simula nung raid sa Hongsheng, nung February pa, yung unang raid, February 2023, nakaraang taon, Opo. hindi nyo na sila pinayagan mag-operate. Pero, hindi na nga ba sila nag-operate or nag-operate pa rin sila? Your Honor, after 2023 po na raid dun sa Hongsheng po, gumawa po ako ng investigation po. Inalam ko po ano po nangyari hanggang sinubaybayan ko po hanggang nasa korte na po yung kaso. Ang hindi ko po inalaw po ng operation po is after etong raid po nung nakaraan po na buwan po. Pero mula nung Feb 2023 hanggang itong huling raid 2024, during which time gumawa kayo ng investigasyon and then umabot sa korte, nag-operate pa rin. After po, nagkaroon po sila ng provision license po. Saan galing yung provisional license? Provision license po, Your Honor, from PAGCOR po. So mamaya itatanong din natin sa PAGCOR, ganun ba yon? Kasi sabi nga rin ng kahit ng PAOK, marami ng, I think it was USECT, marami ng kinancel na mga PAGCOR licenses ang PAGCOR sa POGO, pero gusto nating malaman ilan talaga sa mga ito ang sumunod at hindi na nag-operate or kinansela di umano pero binibigyan ng provisional license tulad dito sa kaso ng Hongsheng. And in fact, Mayor, meron nga po akong hawak na ebidensya na as late as November 2023, nag-ooperate pa rin. At ito po yung PLDT bill na ito. So, sino po Mayor? Si Walter Wong na nakalagay sa electricity bill na iyan? Telephone bill. Sino po si Walter Wong? Your Honor, si Walter Wong po, hindi ko po siya kilala. Na-meet ko lang po siya nung nag-courtesy call po siya sa office ko po. So, nung nag-courtesy call siya, sino daw siya? Siya daw po yung general manager daw po ng Zone 1. So, after pinakilala nyo ang Baofu na may-ari ng lupa sa naging nag-lease sa kanya na Hongsheng, biglang merong bagong entity na Zun Yuan na si Walter Wong. Saan galing yung Zun Yuan na yan? Your Honor, hindi ko po alam. Nag-apply lang po sila sa office ko po. Nag-apply para saan po? Nag-apply po sila para sa mayor's permit po. At pumunta rin po si Walter Ong po. May dala-dala lang po siya isang statement po.
Statement ng ano po? Your Honor, statement po na dun sa nangyari po dun sa Vietnamese po. Alam ni Mr. Wong yung nangyari kay Elias Dani. Meron pong, Your Honor, meron pong siya minigay po na statement po sa amin. Pina-receive po sa amin sa opisina po. Ano pong nakalagay sa statement ni Walter Wong? Kung maalala ko po, nakalagay po dun sa statement po niya, Your Honor, na puro allegation lang po yung sinasabi po ng Vietnamese po at wala pong nangyayaring torture po. Paano nalaman ni Walter Wong yung nangyari kay Dani, Elias Dani? Hindi ko na po alam, Your Honor. And pagkatapos na mag-courtesy call si Walter Wong ng Sunyuan sa inyo, bilang siya daw ang general manager noon, ano na po yung naging relationship, professional or political o iba pang relationship ni Mr. Wong at ng Sunyuan sa inyo? Your Honor, wala na po. So sa pagkaalam ninyo, 3 na yung entities na nag-occupy dyan sa 7.8 or 7.9 hectare property sa bayan ninyo na may 36 buildings. So ano yung pagkaalam ninyo sa relasyon ng 3 iyan? Ano yung relasyon ng Baofu, Hongsheng, Sunyuan? Your Honor, si Zunwan po, siya po yung nagre-rent po. Siya po yung nabigyan ko po ng mayor's permit po ng 2nd, 3rd, and 4th floor po. So, mayor's permit ang nag-delineate nung sa presentation ni Dr. Casio kanina na 2nd, 3rd, and 4th floors lamang dapat ang gagamitin sa building. Para saan po ang mayor's permit? Para sa offshore po, Pogo po. So, offshore Pogo. Opo. So, may Pogo na pong nagaganap na cover ng mayor's permit dun sa inyong bayan. Your Honor, yes po. Kasi meron po silang provision license po. Sorry, provisional license Provisional mula license po. sa... Mula sa Pagcor po. Nakastate din po doon, Your Honor, 2nd, 3rd, and 4th floor lang po. Okay, pero ito rin po yung panahon na supposedly canceled na yung Pogo license ng aling entity po yung nakancelan? Your Honor, nung dumating po si Zunwan po, yung dala-dala po niyang provision license po ay valid po. Yes, so yung nakancelan na Hongsheng, conveniently, pagpasok ni Walter Wong ng Sunyuan na may convenient na provisional license siya, so siya na nagpatuloy. Ostensibly sa 2nd, 3rd, and 4th floor lamang. Pero eventually, naipakita sa raid, hindi lamang doon sa 3 floors na iyon. Your Honor, yung sa Zone 1 po, 2nd, 3rd, and 4th floor lang po. Hindi kaya, Mayor, na yung nakanselan sa Hongsheng, pero sabi nyo nga nabigyan din pala ng provisional license ng PAGCOR, ay kung may ilang buwan na hindi siya nakapag-operate muli pagkatapos ng unang raid, itinuloy lang under the new and improved name of Sunyuan, covered din ng provisional license. Your Honor, hindi ko na po alam. Saka bakit provisional license lang ang dala ni Mr. Walter Wong? Bakit hindi lisensya talaga galing sa PAGCOR? Your Honor, tinanong ko po siya. Ang sagot po niya sa akin, yan daw po muna ibibigay daw po. May undertaking din naman po siya sa amin. The moment po na makancel po ang kanyang professional license po, makakancel din po ang kanilang mayor's permit po. Siya yung nag-offer ng ganyan sa inyo? Hindi po, kami po. Oo, tama. Kasi dapat ang mayor sa office ang nagsasabi, hindi yung locator ang nagsasabi. Opo. Opo. At may may overlapping directorates ba itong Sunyuan at yung Hongsheng? Hindi ko po alam, Your Honor. Hindi po ba dapat bago mag-i-issue ng mayor's permit, inaalam po ng Office of the Mayor ano po yung corporate structure, officers, etc. Ng isang bagong darating na may dalang provisional license at mag-ooperate sa 3 floors ng isang malaking building sa bayan? Your Honor, ang dumating po na ZY po, bago po yung set po ng incorporator po
Nag-present po siya sa amin na may dala-dala po siyang provisional license po na naka-state po doon na second, third, and fourth floor lang po. At nung dumating na po yung SEC papers ng Zunyuan, may nakita po ba kayong pagkakapareho nga sa officers niya at ng Hongsheng? Your Honor, sa pagkakalam ko po, wala po. Sa pagkakaalam ninyo? Po. Sino pong makapagsasabi definitively na walang interlocking directorate between Zunyuan at Hongsheng? Your Honor, pacheck ko na po ngayon kaagad sa mga documents po. Salamat. At kung maisabi ninyo, Mayor, during this hearing. Opo, Your Honor. And hindi nyo ba nalaman na in violation ng mayor's permit ninyo ay ang Zunyuan ay nag-operate ng POGO hindi lamang sa second, third at fourth floors ng building na iyon? Your Honor, hindi ko po alam. Wala bang oversight ang mayor sa inisyuhang permit na sinusunod? Walang bawas, walang sobra, walang kulang ang isang locator? Your Honor, ang in-issue lang po namin ay second, third, and fourth po. At ang pagkakalam po namin, second, third, and fourth lang po sila nag-ooperate po. Hindi nyo po ba minomonitor yon or wala bang nagmamonitor nun kung sumusunod at hindi nilalabag yung mayor's permit? Your Honor, I think andyan po si Pagcor din po na nagmo-monitor din po sa kanila. Definitely, tatanungin din po namin ang PAGCOR, pero it would also seem na bilang local chief executive, tulad sa isang bansa, kaya hanggang kay presidente kami nananawagan na palabasin na ang POGO dito sa buong bansa. It would seem na bilang local chief executive ng bayan, meron kayong hindi lang karapatan pero tungkulin, siguruhin na hindi nilalabag ang terms ng mayor's permit. Opo, Your Honor. Mayor, at any point po ba, tumulong po ba ang inyong opisina? Tumulong kayo sa PAOK sa kanilang raid at investigation? Your Honor, walang pong nag-request. However po, after the raid po, gumawa po kami ng investigation team po. Kaso lang po, pagdating po doon sa site po, bawal po sila pumasok po. Sino pong nagbawal? Bawal daw po sila pumasok from PAOK po. Kailangan po na mag-ask po ng permission po sa PAOK po. Hindi man sila nag-request ng tulong sa inyong opisina pero kayo ba at any point lumapit sa kanila para i-alok yung tulong ng mayor's office? Opo, yung buong konsehal ko po at yung mga kapitan po. At ano po Yung mga yung staff ko rin po. sorry? At yung mga staff ko po. At ano pong inalok na tulong ng konsehal at staff nyo at sino po yung pangalawang binanggit nyo? Pumunta po sila sa site po, konsehal, kapitan po, pumunta po sa site para to check po if kung may maitulong po kami. However po, hindi po sila pwedeng pumasok po. May particular na tulong bang inalok? Pumunta po, I instructed them po na pumunta po doon at alamin po kung ano po yung tulong po na kailangan po nila kasi wala po kami direct line po sa kanila. However po, hindi po sila pinayagan po pumasok. Mabalik lang sandali sa mga permits po na kailangan kunin nino mang negosyo lalo na kung may mga dayuhang negosyo sa isang bayan. Ang building permit po ba na inaprubahan ng municipality ninyo, kasama po ba doon yung tunnels? Nasa building plan po ba yung tunnels pati yung panic room na yon? Your Honor, wala pong tunnels po na inapprove po sa building permit po. Ang naka-state po doon ay pinaka-fire exit po nila. So wala rin po sa building plan yung tunnels at yung panic room? Opo, wala pong tunnel po. Meron po bang panic room sa building permit at sa building plan? Your Honor, please allow me po na i-check ko lang po para sigurado po. Alright, Opo. salamat at Thank you po. pakiulat po sa amin Opo, Your during Honor. this hearing. Opo. I heard earlier na sinabi nyo na ang original negosyo nyo is farming and lumaki kayo sa farm. Tama po ba? And iyan talaga ang kinalakihan nyo, yung farm at yung hog racing. Tama po ba? You can pakigamit po yung mic para malagay sa records.
Tama po ba? Opo. Paano ho kayo napunta sa Pogo? Parang ang layo eh. May farming ka, no, agriculture, and then biglang pumasok kayo sa Pogo. Paano, pwede nyo bang ikwento paano naging transition nyo from farming to Pogo? Your Honor, wala po ako sa Pogo. Hindi po ako involved po sa Pogo. Oo. Pinakita kanina ni Chairperson yung resolution na nakapangalan sa inyo. Correct? Opo. Bakit kayo nag-apply ng resolution? Because in the resolution, paki-flash nga, nakasulat doon, applicant eh. Your Honor, bilang incorporator po ng Baofu po, tinulungan ko po sila na ipakilala din po doon sa previous po na administration po para po doon sa Lono po. Flash yung resolution. Tek, paki-flash yung resolution. Para maging clap. Tayo lang natin sa Mayor Opo. yung kaninang resolution na finlash po. Yan. A resolution interposing no objection to the application. So kayo po yung applicant nitong balik tayo ng Hongsheng, correct? Can you go back? Yan. Kayo po ang applicant in behalf of Hongsheng, tama po ba? Your Honor, hindi po in behalf of Hongsheng po. Supposedly po in behalf of Baofu po. Kasi incorporator po ako ng Baofu po. Yeah, pero doon sa resolution, klaro po it's Hongsheng eh. Hindi po Baofu. So Opo. Pero hindi po ako involved po sa any documents po. Hindi rin po ako involved po, Your Honor, sa operation po ng Hongsheng po. paano po nangyari na ang applicant is Hongsheng represented by you? I would assume kayo po yung kayo po ba ang pumunta sa sanggunian para sumagot lahat nito? Kayo po ang physically na pumunta doon? Your Honor, hindi po. Hindi kayo pumunta doon? Hindi po. Pero kayo yung nag-apply? Ako po yung tumulong po na ipakilala po sila sa previous administration po. Yeah, pero dito sa document, klaro po kayo ang applicant in behalf of Hongsheng. Opo, Your Honor, pero hindi po ako yung pumunta po para mag-apply po. Pero anong relationship niyo between you and Hongsheng? Anong formal relationship po ninyo? Your Honor, wala po kami relationship po. Wala kayong formal relationship? Wala po. But yung resolution, nakasulat dito kayong applicant at binibigyan ng lono ang Hongsheng, no? Your Honor, ako lang po yung tumulong, ako lang po yung nagtulay na ipakilala po sila sa previous administration po. That's your statement but the records say otherwise. Opo, pero hindi po Ito talaga po yung po ako. formal document duly approved by the Sangguniang Pangbayan. Opo, Your Honor, pero hindi po talaga po ako pumunta para mag-apply Sige po. po. Anyways, iwan Opo. muna natin kasi ito yung formal records. Yun yung statement ho ninyo. Your Honor, sorry po. I think may minutes po dapat sila for that na wala po talaga po ako doon. Hindi po ako yung nag-apply po. Hindi ko alam. Kung ako yung sanggunian, bakit ko ho i-approve na kayo ang applicant? Ibig ho sabihin yung lahat ng sanggunian ho, nagkamali ho sila? Your Honor, during that time po, hindi pa po ako mayor po. I know, hindi alam ko. Opo. This is year 2020. Opo. Correct. Opo. Hindi pa ho kayong mayor. So ang punto ko lang naman, in-approve to ng sanggunian at alam ng mga sanggunian members kayo yung applicant. Diba? Kung hindi ho kayo yung applicant, dapat tumayo ho isa dyan na sabi hindi ho siya yung applicant. Diba? Anyways, yan po yung formal records. We'll move to another topic na gusto kong itanong. Nasabi niyo ho kanina na parte kayo ng Baofu. Opo, Your Honor. When you say parte, may-ari ho kayo ng Baofu? Your Honor, ang sa akin lang po is the property lang po. But in the articles of incorporation, part ho kayo ng incorporators. Your Honor, opo. Tama. Opo. Ilang percent po? This is prior to your divestment. Opo, this is opo. So gaano kalaki po ang ownership niyo sa Baofu? Your Honor, yung property po, 50% po na sa akin po.
Anong ownership niyo sa Baofu? Yun ang simple question. Ownership po. Oo. Ako po yung president po. You're the president kayo ng Baofu, pero Opo, yung ownership niyo sa Baofu, ilan ang pagmay-ari niyo sa Baofu? Your Honor, nagumpisa po, explain ko lang po. Nagumpisa Go po, opo. Nagumpisa po kami sa joint venture po. Nung bago po ako nag-divest, gusto po nila na mag-additional po, mag-expand po ng building. However po, wala pa akong mailabas po na pera. Kaya, But anong percentage ownership niyo sa Baofu? 50% So po. 50%. So you control 50% of the company. Tama? Before po ako nag-divest po. Oh, correct. So ngayon, I'm trying to put this together, no? Si Baofu is the landowner, tama? Opo, Your Honor. Si Hongsheng doon siya nakatayo sa Baofu. Your Honor, si Hongsheng po, nagre-rent lang po kay Baofu po. Sino may-ari ng building? Yung pag-ari po ng building po, Baofu po. Baofu ang nagpatayo lahat. Opo. Siya naglabas ng pera, siya kumuha ng contractor, siya nag-invest para magpatayo ng building na yon. Lahat ng nandoon si Baofu may-ari, correct? Opo, Your Honor. Si Hongsheng is just leasing kay Baofu, Opo, Your Honor. correct? So, ang tanong ko ngayon, bakit kayo nag-represent kay Hongsheng kung nagli-lease lang siya? Bakit hindi si Hongsheng ang dumiretso at kumuha ng lono? Your Honor, that time po, nilapit ko po sila doon sa previous administration po. Hindi ko na rin po alam kung paano po nangyari po na naisama po yung pangalan ko po doon sa documents po. Pero Okay. hindi po talaga ako kasali po sa Hongsheng po. Kasi marami dito sa resolution talagang pangalan nyo. In fact, in the resolution towards the end, nakasulat application of Miss Alice Go. Your Honor, Throughout the document, puro Alice yan. Ito. Throughout the document. So, ang punto ko, kung lessor lessee ang relationship, paano kayo ang naging representative ng Hongsheng? Your Honor, tinulungan ko lang po si Hongsheng po na ilapit po doon sa previous po na administration po at para po doon sa letter of no objection po nila. Okay. So, babalik ako kay Baofu. Opo. So you're saying ngayon, nung kayo po ay 50% owner ng Baofu, lahat ng ipinatayo doon, can we show the buildings kanina? Madam Chair, with your indulgence and permission. Yes, of course, Senator. Oo. Yan. So lahat ho to. Lahat ng building na yan, the mall, the villa, the apartment buildings, the offices, pinatayo to lahat ng Baofu. Your Honor, before po ako nag-divest po, hindi pa po siya ganun karami po. So nung nag-divest nung 2022 before, no? Siya rin nagpatayo niyan. Ano yung mga nakatayo dito 2022 and before? Wala pa po yung mga villa po eh. Foundation pa lang po halos. Okay, correct. Pero meron ng mall, Wala pa po. meron ng apartment buildings, As I believe so po, baka may structure na po. meron ng offices. Obviously meron dahil andun Opo, si Hongsheng, offices diba? po, sure Correct. po, meron po. Magkano ang inilabas ni Baofu para ipatayo lahat itong mga struktura? Your Honor, hindi ko na po alam kung magkano po nailabas po ni Baofu kasi yung sa akin po, lupa lang po. Yeah, but during your time, kasi 50% owner ka eh. Diba? You're supplied with Opo. the financial statements. You're supplied with the annual reports. So dapat alam mo kung magkano linalabas ng kumpanya, di ba? Opo, Your Honor, ang naging usapan lang po namin dyan, isa akin po yung lupa. Sila na po nagpatayo po. So hindi kayo hindi ko humingi ng annual reports or anything? Hindi na po, Your Honor. Okay, hindi magkano ang, di ba may lessor lessee relationship? Magkano ang upa? Your Honor, bago po, after ko po nag-divest po, hindi ko na po Yeah, alam. before. Before po, Your Honor, hindi ko rin po alam po. But you're a 50% owner. Opo, sa akin lang po kasi yung lupa po. Yeah, tama nga. So yung lupa, pero 50% owner ka ng kumpanya, nakikita sa upa, Opo, tama? opo. Na maglalabas ng pera para ipatayo yon dahil kailangan nyo kumita, magkano yung upa?
Your Honor, hindi po ako naglabas po ng pera po. Kaya yung upa po, hindi rin po siya nakarating po sa akin. So wala Bago ka po- nakukuha. Wala po, So Your linagay mo Honor. yung lupa pero wala how do you get your money back? Kung how do you get your return on investment? After ko po mag-divest po, binayaran po nila sa akin po yung lupa po. Hindi, pero nung una, ano yung usapan niyo nung una bago I'm talking about Opo. before the divestment. Bago po nangyari po, bago po ako nag-divest po, Your Honor, wala pa po. Kasi nag-divest po ako 2021 po. wala pang kita. Wala pa po. Wala rin po sila minibigay po sa akin. Anong usapan niyo kung paano ka kikita sa lease nila? Anong usapan niyo? As 50% owner, you have to remember 50% owner ka. Opo. Lahat ng kita nila papasok sa iyo kalahati. So anong usapan niyo? Ang usapan po namin nung una po, Your Honor, magpapasok pa po ako ng pera. However po, hindi po ako nakapagpasok po ng pera. Kaya binenta ko na lang po yung lupa po sa kanila. Pero wala kayong ano yung usapan niyo doon sa kasi nagli-lease 'di ba? Magkano yung lease rate? Magkano kikitain every month? Magkano kikitain every year? How Opo. much are those? Your Honor, nag-umpisa po yan mixed use. Ang usapan po kasi talaga namin siya nung unang-una po, mixed use po na development. Hindi po siya talaga pogo. Tapos po, nung after po na lumaki na po yun at wala rin naman po akong pera na pwede po invest po dyan, nag-divest na po ako. Oo, but prior to your divestment, magkano dapat ang kikitain mo? Dito sa project na ito. Sa entire project po. Yeah. Your Honor, bago po ako po nag-divest, wala pa po kaming definite po na computation po. Okay. So naglagay ka ng lupa, kalahati sa iyo yung corporation pero hindi mo alam magkano kikitain mo. Your Honor, ang contribution ko lang po is po yung lupa. Yeah, I know. Pero Opo. dapat ma-recover mo rin lupa mo, 'di ba? Kahit paano. Opo. Oo. After ko po mag-divest po, Your Honor, binayaran po nila sa akin po Okay. yung lupa.